Hi! Hello channel! Welcome to my guys! Hello guys! Welcome back to another vlog. So finally, we have our car now. Oh my skippity! And we are going to the thrift store ngayon. So I'll try to vlog and bring you guys along with me. So it's almost 6 PM na, pero as you can see, ang liwanag pa rin. So we decided to go out and hanap lang kami ng chair, vanity chair ng kids for their bedroom. Kaya let's go to the thrift store. So we're here sa thrift store na, ayan. We're looking at chairs. So here pa lang sa labas, makikita mo na yung mga available na chairs. Pero di pa kami pumapasok sa loob. So meron mga chair na ganito. Syempre, kailangan ng konting linis. So itong... Ito is $24.99. This one is $19.99. Ito rin $24.99. The big circle one is $24.99 then. So, entrance for clothes. Sabi ko magbablog ako, hindi na ako nakapag-vlog sa loob. Pero while nag-aayos pa si daddy nung sa car namin, ayan, this is the outside of the thrift store. Ayun, sa labas yung mga furniture. And then sa loob, mostly mga damit, ganun, and mga ang tawag doon, household items, ganun. Nagustuhan ni Aiden yung rocking chair. Sarap, bebe? Kung mukhang stress ang lola mo, girl. Pero get ready with me ng very light. Ayan. Ano ba yan? Ba't... Ay, stress na stress ako kasi ayun, nabanggit ko dun sa previous vlog ko na I was hospitalized and I had to undergo surgery last May. And na-receive ko na yung bill ko today. Nakakaiyak, besh. Ay, nahanap ko. Where is my concealer? Ayun nga. Dumating na yung hospital bill ko. Actually, may na-receive kaming bill. May na-receive na akong bill mga 2 weeks after kong ma-discharge. Ayun. So, I thought yun na yung hospital bill ko, pero turns out pang ER lang pala yun. And then ngayon, 1 month after my surgery, ayun, 1 month after ko ma-discharge, ayun, pinadala na yung bill. Kaya medyo na-stress ako today kasi all my life, never ako nagkaroon ng utang. I mean, you know, yung mga malalaking utang. Never ako nagkaroon ng debt. Kaya, I'm having slight anxiety attacks right now. Buti na lang meron pa ako ng medication ko for my anxiety. But anyway, hi. Ayun nga, dahil stress na stress ako, I'm just waiting for my husband and my pamangkin to come back home. Tapos, sabi ko, punta akong Ross. Because I am super stressed niya, kailangan kong shopping or retail therapy. Anyway, ayun nga. I mean, in-expect ko naman na malaki yung bill. Pero, I did not expect na ganun kalaki. Guys, muna ako.
And if I can, try ko kayo isama sa Ross, pero I can't promise. Kasi na-stress talaga ako ngayon. But I'll try to take some clips. Yeah, sorry na, hindi ko na kayo nasama sa Ross. Ay, nakalimutan ko na mag-vlogs pala sana ako ng konti. Pero ang dami kasing tao sa Ross kanina. Hindi ko alam kung bakit ang busy nung Ross na napuntahan namin. Pero, ayun, quick mini haul na lang. Kasi wala naman ako masyadong pinagbibili. Wala akong nakita na yung mga kailangan namin talaga. Pero first thing na nabili ko is this mirror. Ayan. Meron akong gustong full-length mirror sana for our bedroom. Pero medyo mahal siya, $60. So, ito sa Ross nakita ko, $20 lang siya. Mas maliit kaysa dun sa intended ko. Pero that's okay kasi, alam mo yun, pag nagbibihis lang naman. Ayun, tapos, sa Ross then I got 2 Biscoff. Ayun, habang nakapila kami sa checkout counter, maraming food pa na nandun sa pila mismo. Kaya, ayun, kumuha na ako ng 2. Last na yan. And then, just a pack of batteries. Syempre, kailangan natin yan. And then, my husband got 2 shirts, pero sinuot niya na yung isa. So, ito yung isa. Then, yun nga, suot niya na yung isa doon. Tapos, gusto ko lang talaga sana bumili ng bagong blankets. Kasi nga, it's almost summer. Tapos, makakapal yung mga blankets namin. Pero wala akong nakita na yung malaki. King size kasi yung sa kama namin. But I got one for the kids na lang. This one is for Kayla. Super pretty. And then, this one is only $12.99. Wala pang tax. And then, for Aiden, it's just a blue one na ganun din. Ayan, same price I think. Yeah, $12.99 din. Before tax. And then, ayun, bat poof lang gusto ni Rod. And then, ayun, random nakita ko sa men's section, Vans. Gusto ko kasi bumili ng bagong shoes. Pero, laging out of stock yung gusto ko sa Vans. Gusto ko rin to, pero yung pinaka old school style sana yung gusto kong bumili. Pero yun nga, laging walang size. Tapos ito, yun, nag-iisa na lang to dun sa men's section. Nakita ko kanina. Tapos, ayun, buti na lang, kasya sa akin. Kinuha ko na rin. This is only, $39.99. So, $40. Original price niya daw is $75. I'm not too sure. Kasi parang, nung nagtingin ako sa Vans mismo, parang nasa ganun lang din naman, 50 to 60. Pero mas mura pa rin, $40 lang to. And then, ayun, kumuha lang din ako ng bagong laundry bag. Kasi nabasag yung laundry basket namin. Ayun, yun lang naman yung binili namin sa Ross. Sorry na sa itsura. Wala akong balak mag-vlog today. Pero may binigay kasi sa amin yung friend namin na ayuda. Ito yung isa sa mga food share na nababanggit ko na before. Ayun, yung isa kasi namin co-work, mahilig siya mag-food share. So, marami siyang nakukuha. And then, sinishare niya sa amin kung yung ibang excess na nakukuha niya. Ayan, so, papakita ko lang sa inyo yung mga sample na pwede niyong makuha. So, starting with these, ayan, kitain na ng anak ko kasi, pero ayan, merong chocolate cake, isang slice, and then merong lemon cream pie, tapos meron ding chocolate cupcakes na ganito, and then this one is medyo kakaiba yung flavor niya, 7-Up na cake bites. Ayan, gusto kong tikman kung anong lasa niya. But anyway, ayan, kasama yan. And then, ito yung malaking box ng ayuda. Ayan, galing nga to sa food share. So, here I have 1, 2, 3 packs ng hotdog buns na tig 16. Sobrang dami. So, hindi ko alam kung paano namin mauubos to. Pero, ayun, siguro magdadala na lang din ako dun sa facility na, na pinag-workan namin. Kasi, ayan, mahilig sila mag-sandwich dun eh. And super dami naman, hindi naman namin mauubos. And then, aside doon, meron din ganito na parang, anong tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero parang yung mga bread na pang salad, ganun. Ayan, 2 nun. Tapos, ito, merong something, apple chips. Hindi ko pa natikman to. Excited to try this one. And then, this one is pineapple bites with chili. Interesting ng mga flavors, no? And then, may pack din ng M&M's. And then, 2 packs of Tic Tac. Tapos, ayan, merong fruits, lemons, apples, and pear. Pear yata to. Tapos, meron din 3 packs of gummy bears. And then, sour gummy bears. And then, merong 1 can of beans. And then, this one is sunflower kernels. And pancakes. Ayan, pancake mix. Ayan, so super dami. So, yan lang yung sample sa makukuha nyo or pwede nyo makuha sa food share. Pero again, paiba-iba ng food na pwede nyo makuha sa food share. Pero diba, not bad. Ayun, crostini pala. Crostini daw yung tawag dito.
Ayun. But anyway, ayun, kwento ko lang din. Ito, Vons, and then yung hotdog buns. Ayan, galing sila sa Winco and Vons. Ayun, those are two big groceries dito sa California. So, ayun nga, as far as I know, overstock usually ng mga groceries yung mga sinishare nila sa food share. So, imbes na itapon nila, ayun, pinapamigay na lang nila. Kainin ko sana tong lemon cream pie kasi alam kong ayaw naman ng mga kids to kasi lemon flavor. Pero naintriga ako dun sa naintriga ako dito sa 7-Eleven, 7-Up na cake bites. Kaya tikman natin. Wait lang, sorry na. Wala kasi yung tripod ko. Ayan, wala nga akong balak mag-vlog. Kaya hindi ko sinet up yung tripod ko. Pero ayun, tikman nga natin tong 7-Up na cake bites. Ano ko yung lasa? 7-Up. Maasim-asim yung amoy niya. Pero ayun, it's small lang na ganito. Tapos may something na akala ko itlog. Parang puta na may itlog. Pero sarap. In fairness, hindi ko malasahan yung 7-Up, pero lasa lang siyang something lemony. Ganun. Na hindi ganun ka-strong yung pagka-sour na lemon. Pero sarap. I like it. It's such a beautiful day today, guys. It's finally summer here in California. So as you can see, ayan, right now it's about 4 PM na, pero ang ganda ng panahon. So magkwentuhan muna tayo today. May plants. Hello guys! Welcome back to another vlog. Ayan, so medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Sorry na busy si ate mo girl. But anyway, it is such a beautiful day outside. Yan, as you can see, sana hindi masyadong against the light or sana naririnig niyo ako na maayos. Pero ayun, I just want to spend the day outside and I thought magkwentuhan muna tayo today. So anyway, ayun na nga, it's summer right now here in California. Pero yung summer dito, today yung init ng panahon ngayon, it's not kasing init pa rin sa Pilipinas, pero mainit na to para sa California in the time na na-experience namin dito. Such a nice day, pero ayoko pa rin pumunta sa arawan kasi girl, sayang yung skincare natin. But anyway, ayun, so today, ang gusto ko lang na pagkwentuhan sana natin is yung mga expected expenses here in the US, yung pag magmamigrate pa lang kayo from the Philippines to the US. Medyo marami kasi nagtatanong sa akin, and yun, napansin ko nga na medyo same questions yung natatanong sa akin, which is ano yung mga pagkakagastusan pagdating dito sa US. Ayun, as always, syempre nandito na naman yung notebook ko. Sinulat ko yung mga naiisip ko na pinaka-basic na mapagkakagastusan nyo once you come here in the US. Disclaimer lang, I know that we have different priorities and needs depende sa family natin or para sa sarili natin, but these are just the things na mga napagkagastusan namin in our first few months here in the US. So unang-una, syempre pinaka-importante is your down payment for the apartment. So syempre pagdating mo ng US, dapat meron ka ng titirhan. So iba-iba tayo ng cases nga. Merong iba na for employment, meron lang provided ng agency nila, ganon. Pero what if nag-migrate kayo dito as a family, not under employment visa, or siguro family petition lang, ganon. So, saan kayo titira? So, syempre, kailangan nyo ng apartment. So, one of the expenses na I would say will take a big chunk of your savings is your down payment for your apartment. So, dito sa US, most of the apartments that I know, they require 1 month down payment and then 1 month advance. So parang sa Pilipinas din, diba? And then I know some also require a reservation fee. Ayun. So syempre dagdag pa yon on top of the rent mo talaga for the apartment. So that's one thing.
Okay, and then number 2, syempre, pag meron ka ng apartment, you will need your household furniture or appliances. Most of the apartments here, hindi sila fully furnished, but they will come with the basic appliances like the fridge, sometimes merong dishwasher, swerte ka if it has a washing machine, and then it also comes with the oven or stove, pero not all ha. As far as I know, most of the apartments, they should come with the basic appliances lang. Note lang din na yung mga sinasabi kong basic appliances na kasama sa apartment, hindi lahat ng apartment meron nun. So ayun nga, merong mga apartments na totally unfurnished siya. So walang laman, as in yung apartment lang natitirahan nyo. So syempre dagdag gastos if wala yung mga basic appliances. But also, meron din namang mga fully furnished na apartments na kumpleto na meron ng kama, meron na kayong sofa for the living room, tapos kumpleto ng appliances. So syempre doon, hindi na kayo gagastos sa appliances. But, take note nyo na pag gano'n na fully furnished, syempre mas mataas na yung rent kasi kasama na sa binabayaran nyo yung mga furniture na nandun sa apartment. Number 3 is your utilities or your bills. So, included dito is yung garbage collection sa apartment nyo. And then, the water, gas, electricity. Tapos, yung internet nyo, syempre. And then, your phone provider. So, depende na lang sa inyo kung anong providers and anong internet providers yung kukunin nyo. Pero, syempre, expect nyo na lahat tayo kailangan na ng internet ngayon. Lalo na if you are planning to work from home, ganun. Tapos, usually din dito, yung internet, it comes with cable. So, yung internet and yung cable, same provider na sila. So, kayo na lang if need nyo pa rin yung cable or not. Kami kasi pinatanggal na lang namin yung cable. Kasi hindi naman talaga kami nanonood ng TV. So, menos gastos na rin yun. Number 4 is your transportation, syempre, or your car. So, same with sa apartment, you will need a down payment for the car. Tapos, syempre, meron pa yung, ang tawag doon, interest on top of it. So, usually, pag katulad natin ng mga bagong salta dito sa US, medyo mataas yung APR nila or yung interest. So, ayun, watch out na lang din na yung makikita nyong price ng car, it could double up dahil lang sa APR or sa interest. Or kung merong makakatulong sa inyo na merong mataas na credit score, baka mas mababa yun. Number 5 is of course your food and other basic necessities. So including na rin dito yung mga toiletries nyo, syempre yung mga gamot, tapos kung ano mang iba pang kailangan ng family nyo sa bahay. Ayan. So syempre expected na expense yan pagdating nyo dito sa US. Kasi syempre hindi naman pagdating nyo sa apartment meron ng pagkain doon. And you will need to buy your food kagad pagdating nyo dito sa US. Unless you have family na makakapag-provide sa inyo pangsamantala, ayan. Pero kung wala, edi you will have to go to the grocery. Yun na yung isa sa mga unang expenses nyo pagtungtong nyo ng US. So, singit ko na rin pala, I forgot, for your other basic necessities, lagay ko na rin dun yung clothing, especially if you are going to be living in a state na 4 seasons talaga. Kasi kami dito sa California, partida pa na yung weather daw ng California is very much closer to the weather that we have in the Philippines pag ganitong summer. Pero, I still made the mistake of bringing clothes na hindi namin magamit dito. Kasi dahil nga sa weather, it's either yung clothes na nadala ko, na feeling ko, hindi namin magamit sa Pilipinas kasi masyado siyang mainit para sa Pilipinas. Pagdating dito, it's not enough naman para sa winter ng California. Alam nyo yun? Gets nyo ba? Tama ba yung pagka-explain ko? Basta ayun. So, sisingit ko na rin doon na kahit meron kayong dalang clothes that you will think is enough for the state na pupuntahan nyo, mapapagastos at mapapagastos pa rin kayo sa damit. Lalo na if you have little kids, syempre ang bibilis na lumaki. And then, ayun nga, pag hindi weather appropriate yung mga damit na dala nyo dito, kailangan nyo talagang gumastos for it. Especially for the shoes ng mga bata. Isa yun sa pinakamalaking gastos namin dito. Not because mahal, but because sa school nila, pinapatakbo sila everyday, I think. So, nakakailang sapatos kami. Halos every 2 months, 3 months, nasisira na yung sapatos just because super active nila sa school. So, kailangan namin magpalit ng mga sapatos ng mga bata. And mind you, mga branded yung mga binibili namin. Para nga medyo tagal. Pero ayun, wala pa rin talaga. Wala na tayong magagawa dun kasi malikot talaga yung mga bata, diba?
Lastly is your health and your car insurance. So, pinagsama ko na sila kasi both naman na insurance. Pero ayun, so nabanggit ko kanina na you will need your transportation. Ayan, syempre dito sa US, so kailangan nyo bumili ng car. Pag bumili kayo ng car, hindi nila usually i-release yun without an insurance. So, kailangan nyo munang bayaran din yung 1 month insurance. Usually sa dealership, meron na silang ino-offer na ganon. And then after nun, pwede na kayong maghanap sa ibang insurance agencies, gano'n. Pero ayun, isa na rin yun sa mga expenses nyo dito sa US. With regards to the health insurance, ayan, siguro ito, pwedeng hindi agad-agad. Pero syempre, it's still very important that you will need or you will have a health insurance for your family, especially if you have kids like me. So, yung mga bata, unexpected kasi talaga pag nagkakasakit sila. So, it's much better if meron kayong health insurance kasi once na magkasakit kayo dito, pag yung mga check-up lang or simple ER visit lang, $1,000 na kaagad yun. So, mas maganda if merong health insurance. Katulad ko nga nung na-hospital ako nang wala akong health insurance before. Ayun, sobrang laki ng bill na dumating sa akin for 3 days na in-stay ko dun sa hospital. Pero we'll talk about that in a different video. But, ayun nga, it's very important to have your health insurance here in the US. Anyway, at the top of my head, yun pa lang yung mga naiisip ko na expected expenses pagdating dito sa US. If you have been living here in the US, ano yung mga sa tingin yung gastos na mga hindi ko nasabi na people should be aware about? Kasi syempre, hindi naman basta-basta na pagdating mo lang sa US, alam mo yun, may dala ka lang pera and then that's it. So syempre, tulungan naman natin yung mga iba nating fellow Pinoys na pupunta rin ng US para malaman nila kung ano yung mga dapat pagkagastosan nila dito sa US. So comment down below what you think people should be expecting nagagastosan nila dito sa US. So, ayun, I haven't been able to vlog much ngayong June. As in, super na busy. Meron akong pinagkakaabalahan na very important for me. Pero next time ko na ikakwento sa inyo. So, anyway, I'll try my best na makapag-vlog pa more on like travels and kung ano pa yung ibang lifestyle ng mga Pilipino dito sa US. And now that we have a car, finally, ayun, baka madala ko na rin kayo sa mga Filipino store, mapakita ko yung mga prices and other places, ganon. Hoping talaga na masingit ko pa yung mga other plans na gusto kong gawin for this vlog. Pero anyway, I will end the vlog right here. If you have any other questions or suggestions, comment down below, kwentuhan tayo, and I'll see you on my next vlog. Bye!